Ito pa rin ang Pro-Pinoy. Higit sa programa, ito ay isang advokasya. At kasama na natin live sa ating studio ang owner and designer ng Terramos, Mr. Roel Buyoro. Good morning po at welcome sa Pro-Pinoy. Magandang umaga din po sa inyo lahat dito sa studio po. Good morning, Roel. Good morning po. This is a new thing, no? Yes. Terrarium. Terrarium. Lupa yung terra, eh. Correct. From the Latin word terra. Meaning land. Magaling si Sir John kasi kayo po ay biology teacher. Opo. Biology teacher. Anong college? Anong university? Graduate po ako ng Philippine Normal University. Doon po ako nag-undergrad ng aking biology profession. Tapos, nagturo po ako sa Central Escolar University. Tapos, ang last school ko po ay Far Eastern University sa Manila po. Wow. Alam mo ba ang alma mater ng lolo ko yan at ng mama ko? FEU? PNC. PNC. Teachers College yan noong araw. One of the most prestigious university ng Pilipinas yan. Ang kasama niyan, University of the Philippines, PNC. Ito yung mga government universities noong araw. So lahat noong araw kasi kukonda ang teacher sa Pilipinas. So kung gusto mo magiging teacher, pupunta ka ng PNC. And napakaganda ng training niyan. Di ba? Kaya ikaw, Roel, you're a product of a good university. Wow. Di ba? Medyo may ganun nga pong idealism sa school namin. Kapag graduate ka, medyo may pressure. Yung sister ko, si Miriam, graduate yan ng PNC. At doon pa nakatira sa dorm. May PNC dorm yan sa harap. Para malapit. Opo. Katabi kaharap ng school, katabi ng TUP. Opo. Yan yung PNC. May mga privilege pala na gano'n. Ano yun? May free lang or babayaran din? Nung time ko po, magaan lang sobra yung tuition fee. Nasa 2,000 below lang po ata. Wow. Ngayon po, wala na silang Ngayon libre. Wow. Yes, correct. Ngayon libre. So, when you were there, ano yung population ng PNC? Kasi one of the oldest, tagal school, na. Hindi naman po kasi lahat parang interesado talaga maging teacher po, no? Pero nung time ko po, nasa mahigit 1,000 po yun. Pero iba't ibang majors na po yun siya. So, ibig sabihin kung yung total population ng university. Nung time ko po, nasa 1,000 lang. 1,000 lang? Hindi ko sure, pero parang yun na po yung maximum niya nung batch namin. Pero sa biology teachers, parang nasa 40 lang kami or 50, gano'n. Tapos iba't ibang majors. Maganda ang training dyan. Maganda. Kasi konti, 40. Anyway, so biology, no? Ang tinuturo mo siguro is about biology when you went to Central Escolar. Kailan mo naisipan tong negosyo na ito? Kasi this is something new. Terrarium. May aquarium, pero itong terrarium, palagay ko ikaw lang nag-coin ng word na yan. Terrarium. Sir, nagsimula ako nung 2018. So, November yon. Nag-browse lang ako sa mga nakikita ko sa internet, ganyan. Tapos, that time kasi medyo hindi okay yung mental health ko. So, I need to find and look for something na nakaka-relax. So, nakita ko nga yung pagte-terrarium sa online. So, trinay ko na po siyang gawin. Pero nagsimula lang po ako sa pinakamaliit na bottle. Yun po. So ngayon medyo lumalaki na yung mga bote mo. Have you not tried making the terrarium doon sa aquarium? Sir, marami din. Malaki-laki yun? Marami na po kaming clients na nagpapa-customize ng ganon. Talagang dinadayo din namin sila sa mga bahay nila para doon din gawin. Yung iba naman po preferred na gawin namin yun sa studio namin kasi ina-acclimatize din po namin to bago namin i-release sa client. So I noticed dito sa mga produkto natin, yung sa ilalim mga pebbles. Correct. And then sa ibabaw mga humus. Humus na lupa Substrate, yan. opo. Yung humus na lupa kasi very fertile yan. When you say humus, ito yung mga nag-decay na mga plants. Nag-decay na mga animals. So that's very fertile. So saan mo kinukuha yung humus na Sir, sa totoo lang, nung nagsisimula kami sa Terramos,
lahat na nakita ko sa internet, akala ko applicable din sa bansa natin. Yun pala hindi, because I keep on failing. Lagi namamatay yung mga halaman. Sabi ko, baka hindi gumagana sa Philippine setting kasi nga, tropical country tayo. So with that, mas lalong lumakas yung passion ko to research and to study the substrates na gumagana sa terrarium setup dito sa Pilipinas. So hindi naman sa pagmamayabang, pero ito po yung terrarium substrate na mixture ng Terramos na sa tingin namin ay pinaka-the best so far at gumagana sa market. So sarili po namin siyang timpla. Formula. Correct, sir. Opo. Formula. Alam mo kasi, yan, nakikita ko yan, ano yan, humus soil. So, very fertile yan. Ngayon, saan mo naman kinukuha yung mga moss? Yung mga mini plants? Yung mga moss naman po, meron kaming mini farmland dito sa Benguet. Doon po namin siya kinukuha. So, gagaya din po nung substrate, hindi rin lahat ng moss na nakukuha natin kahit saan ay gumagana din sa Metro Manila setup kasi mas mainit po dito. So may mga moss dati na napag-alala namin na kapag binaba namin from uplands, diretso or namamatay agad dito sa lowlands dahil sa sobrang init. So ngayon po may 3 kaming species ng moss na kilala namin at pinag-aaralan namin at pinapropagate namin na gumagana sa Metro Manila setup. Alam mo, minsan makikita mo may mga concrete wall, di ba? Opo. Concrete wall. May makikita ka dyan ng mga moss. So, pwede mong kunin yon dahil Metro Manila moss yon. Di ba? Yes. Lucky dito. So, pag ganyan na moss, ibig sabihin, hindi masyado silang sa lupa. Hindi alagain. Depende. Hindi alagain. So, mga ganyan na moss, kahit mabasa lang, Bubuhay. mabubuhay yun. Yung una po namin nagawang moss terrarium, yung moss niya galing sa Narciso Zambales. So, ang dami ka pa nung layers, ganyan-ganyan. May clay pa, ganyan. May akadama soil, whatsoever. Namatay din kinabukasan. Kasi hindi nga siya gumagana or hindi siya ma-acclimate dito sa init ng Metro Manila. Okay, dito sa soil kasi, like for example, kung maglalagay ka ng fertilizer, ang importante dyan is phosphate. Correct. Isa yan, di ba? I do not recommend na maglagay ka ng urea kasi magiging acidic yan. So, phosphate, lalagyan mo ng potassium. Yung source ng potassium, pwede kang bumili ng yung banana powder. Di ba? So, yun ang magiging source mo ng potassium. Sa totoo lang po, habang nakikinig ako kanina, ang daming input mo, sir, na medyo nakakatulong sa lahat ng tao. Tapos ngayon po, nare-realize ko rin, parang ang laki ng idea ni Sir tungkol sa terrarium kasi most of his inputs are correct, no? So, yun nga, kasi yung terrarium, kailangan niya ng nutrients in the long run. Kasi nakasara siya eh. So, enclosed environment siya. So, tama yung mga nasabi ni Sir na dapat din i-consider na nutrient sa loob ng terrarium. Pag ganyan po bang matagal siya dyan, the next year, kailangan meron pa rin siyang nutrients, dadagdagan mo? Hindi na. Close na talaga siya forever. Yung ginagamit namin timpla, may tulong siya na nutrients na kayang i-recycle ng plants through time. Foliar na yan. Kunyari, natapos na yan, di ba? Foliar na ang gagamitin mo. Basta may phosphate, mayroong potassium. Laban na yon. Laban na yun. Di ba? Kasi yun yung importante na nutrients. Pero may mga foliar na yan eh. Pag nagawa na niya yan, foliar na, spray mo na lang. Another question. Maganda kasi ang decorations inside the house. But every plant needs sunlight. So nilalabas mo yan. Nire-recommend mo sa kanila na Ibilad. every 2 days ilabas mo para magkaroon ng sunlight. Yun po yung science behind terrarium making. Ito po yung mga klase ng plant species na nabuhay sa mababang lugar ng forest. Madilim. Ibig sabihin, since matataas po yung mga puno doon, they're already competing for sunlight. These plants evolved in a way na kaya nilang mag-survive in low light conditions. Kaya perfect sila sa condominium, sa apartments, sa offices, kasi hindi nila kailangan gaano ng ilaw. Pero yung mga seryoso sa pagbili ng terrarium nila, pinagagastosan nila yan ng grow lights. May mga nabibiling ganun sa Japan, umaabot ng 6,000, 5,000, para lang maging aesthetic yung mga bahay nila.
parang bumagay. Kasi maganda yan eh. Like for example, okay, if you go to Dubai, meron silang garden doon na napakaganda. Pero, Royal, pwedeng gawin mong mini. Pwede. Di ba? Mini. Now, looking for plants like kagaya niyan, ang liliit ng plant na yan eh. Di ba? Saan mo hinahanap itong mga maliliit na plants na yan? Ni-research din namin po kung ano yung pwede. So, minsan sinasabi namin sa clients namin during our workshops na do not limit yourself to look for plants available kahit saan sa Pinas. Baka gagana sa terrarium setting. Kasi yung mga available naman sa ibang bansa, hindi naman available sa atin. So, yung mga nahanap namin kagaya ng mga species ng Fittonia, tapos mga wandering juice, ganyan. Mga hindi sila lumalaki kagaya ng mga, kasi laki ng puno, ganun, maliliit lang. And they are slow grower. So, ibig sabihin, makikip nila yung ganda ng terrarium through time. And I found it fulfilling kasi kapag nakita mo yung mga nilagay mong halaman dyan through cuttings or ibig sabihin ginugupit lang. After some time or bukas, may ugat na sila. Bilis, no? Bilis. Correct. Yun po yung pinaka nakaka-rewarding na part doon. Okay. You mentioned about Pitonia kasi I think kahapon yung guest namin sabi ko, taniman mo ng Pitonia kasi colorful yan eh. Flowers. Ang mga kulay ng Pitonia iba-iba. May blue, may orange, may violet, may pink, may red. Namumunga ba yung mini Pitonia mo? Hindi po. Ay, hindi na. Pero sir, lahat kasi naman ng halaman, ay karamihan sa mga halaman, they also bear seeds. No? So after their lifespan, they tend to produce seeds para yun ang maging future generation nila. One of the advantage of terrarium making is that you can really propagate these plants sa loob lang ng enclosure na yan. Ang idea niyan, for example, nasira yung isang lugar natin sa Pilipinas kung saan endemic lang yung species ng halaman na tumutubo doon. Since wala na siyang lugar na pwedeng tirahan, and malay natin, naitanim mo pala yung halaman na yun sa terrarium, naparami mo siya, na-preserve mo yung species niya, na-save mo siya. So, that's the idea of terrarium. Actually, applicable din siya sa mga organisms such as mga insects, kanyan, mga geckos, newts, salamanders, kasi nade-destroy na talaga yung environment natin. Sa ganito po, paano po ito inalagaan? Sa ganito po, yun nga kanina, bawal talaga siyang ilabas sa sunlight, no? Bawal talaga. Parang gumamit ka ng magnifying glass, naglalaro ka nung bata ka, no? Tapos, you focus the sunlight para sunugin yung mga dahon-dahon dyan. Parang ganun po yung ginagawa mo pag dilagay mo siya sa sunlight. The glass itself doubles the amount of heat. Kaya pwedeng masunog yung halaman sa loob. So, indoor lang talaga siya. Pang-design lang talaga siya sa loob ng bahay. Kahit sa ang part ng bahay na madilim, tapos lagyan mo lang ng lamp, yun lang yung ilaw mo na buksan sa maghapon, it's really relaxing. Roel, calming yan. may growing following na ba itong terrarium? May following na ba? Ibig sabihin, marami ng tumatangkilik niyan at nag-appreciate niyan at nag-aalaga. Sir, and ma'am, we are already 6 years in the business and marami din talaga kami gustong gawing steps towards this para din ma-promote siya, no? Yun nga lang, I have this, kasi takot din na i-promote siya sa TikTok, which is a very good platform. Ang problema kasi doon, ang daming bashers, no? Kahit magandang content yung ginagawa. Okay lang yung may magbabash. Hayaan mo sila. But importante, ready pa yung sarili. Sa mga bashers na yan, it informs a lot of people about terrarium. Because pwede naman natin sagutin yan, mga bashers. Kasi kung siya ay galing sa meron siyang mental health problem before. So siguro yung naiisip ni Sir is parang, eto na naman, bashing na naman. Alam mo, nagiging triggers. Yung bashing na yan should serve as a challenge. Di ba? Hindi naman tayo motivational speaker. Life coach. But that should serve as a challenge. Ganon, ha? Papatunayan ko sa'yo na hindi ganyan. Sabi nga po ng mama ko, nahihiya ka pa niyan. Di ba teacher ka? Ayun po. So, binubuo ko rin po yung sarili ko. Nakagawa na rin po kami ng scripts. Kasi every time na magpapadeliver kami, sabi ng mga nag-deliver, ano po yung terrarium, di ba? So, hindi talaga siya
kilala pa sa bansa natin. But sa mga countries like Malaysia, Japan, China, super kilala na po talaga yung terrarium. Sa atin Well, lang po, lalo na sa wala. Japan. Because yung mga Japan, mga ikebana, all these kind of things. Mahilig sila sa mga little things in Japan. Minimalist. But what I'm saying is, why don't you create a group, aside from your customers, meron talagang magfa-follow niyan. Once you have reached a following of probably 1 million, then that would be one of the biggest industries. Di ba? Soon. Huwag kang I will. matakot na i-bash ka. Kasama mo Alam kami. mo, it's just like, alam mo yung saying na, pag matamis yung mangga, pinupukol. So, ibig sabihin, matamis ka na. Matamis ka. Pag walang magbaba sa'yo, maasim ka. Maasim Hindi ka. pa hinog. Tandaan mo yan, ha? Para hindi ka madidepress. Sabi ni Congressman Pichay, binabasa ko kaya matamis ako na Matamis mangga. ako. Pero sir, sa Instagram, doon ko na sinisimulan din. Paunti-unti. Ang ganda nga po ng dating ninyo sa Instagram. Nabisita Salamat po. ko. Oo, green na green. Peaceful. Oo. Parang hindi ka dumaan sa mental health problem. Kaya, gawa natin yung sinabi nga ni Kong. Sayang kasi. You know, like the greatest poet, one of the greatest poet, Edgar Allan Poe, he cannot make a poem kung hindi lasing. Di ba? One of the greatest architect in the world, si Gaudi. He's a Spanish architect. Gumagawa ng Sagrada something, no? And kung makita mo yung trabaho nila, yung architecture niya is work of art. Lasing ko din yun. Lasing ko din. May hindi siya natapos. Yung baka sinasabi mo lang depression, but during your low tide, sabihin na natin, that is where you get your inspiration. So consider Tuloy it lang. positive. Opo, Di I ba? will. Paglabas ko po dito, agad-agad. Yan. So ngayon, pag-usapan natin, magkano ang presyo? Yes. Di ba nagpapa-customize ka rin? Ay, Opo, tama po. Mga presyo. Para naman sa mga viewers natin, kasi I'm sure a lot of our viewers and listeners ngayon lang nakakita ng ganyan oo. trabaho. May aquarium sa bahay pero walang design. Meron na po kaming, kasi ngayon uso na sa mga weddings and binyagan, yan, mga birthdays na nagpapasouvenir sila ng terrarium. So, meron po kami ranging from 50 pesos to 750. Ganyan po yon. Apo, mga ganyan maliliit. So, sagot na rin namin kapag marami po yung ino-order, free na po sa amin yung ribbon, yung color ng ribbon nila sa theme. Kumari, mga dusty blue, ganyan. Yun po yung madalas. Tapos, kasama na rin po dyan ng mga stickers, care guides, as freebies. Pati po yung packaging yung Abaca, as we help Abaca farmers as well. Yun. Tapos, yung mga customized naman po namin starts from 1,000 pataas na po yun. 1,000 Depende sa pesos. size, no? Depende po sa size and sa design na gusto nila. Yung ganito po kalaki. Ito pong OVA series namin starts at 1.5. Kaya siya may kamahal kasi mahal din ng glass. Yeah, yes. Tapos ngayon po, nagpapa-add din sila ng mga figurines sa loob. So, ayun po. Tapos may mga binubulong din silang mga designs. Kung gusto ba nilang all greens with a touch of red or pink, may mga bato. Depende po yun sa clients, sa customization nila. Alam mo, kahapon yung guest namin, gumagawa siya ng polymer clay. Na tingin ko, pwede kayo mag-collaborate. Like for example, you create a forest, tapos lagyan mo ng dwarfs. Kaya mga mushrooms. Lagyan mo ng mushrooms and then dwarfs. That would be fantastic. Di ba? So mag-collaborate kayo ni Si Miss Monette and Miss France. si Franz. Mag-collaborate kayo kasi gumagawa siya ng polymer clay na pwede siyang gumawa ng mushroom. Sige po. And then, medyo lakihan mo yung garden. And then, yung unang product nyo ng collaboration, bibilihin ko. Ooh. Sure. Sige po. Kukontakin natin sila. Kontakin mo. Di ba? Andres, alam mo, Miss you know Franz. what to do. Yes. Then, kunyari, may mga dwarfs, di ba? Napakaganda nyo. Medyo aquarium size naman para may konting drama. Oo. Diba? May dating. Ano po ito mga dinala ko lang dito. Lagyan mo rin ng ikebana aside from the mosh. Sige po. Di ba? Napakaganda noon. It's a combination yung may ikebana ka, tapos may moss, and then yung mga mushroom, yung mga dwarf. That would be a Alive na fantastic alive. garden. Yes.
Yun yung mga nabivisions ni Kong sa kanyang customized terrarium. Ang ganda, ganda. So, ito, magkano ito? Ito sir, hindi pa namin to na ilalabas sa market gaano. Balak po namin siyang i-export kasi ang madalas po kasing nabibiling preserved moss sa Pilipinas, hindi siya gawa talaga sa moss, gawa siya sa lichens. And we're proud to say na ito ay real moss before. And preserve siya to perfection para ma-attain din yung color niya kasi hindi na po siya alagaan kahit kailan. Ganyan na siya. I-display na lang. Moss na lang, no? Opo. Sa mga more clients din, sir, nagpapagawa sila ng mga accent sa wall. So, wala pang presyo yan? Wala pa po eh. Ito? Yung nasa malaki-laki. Ito po starts at 3,000. This is our Labyrinth series. Malaki-laki na, no? Opo. So, ang design niya is The Hobbit theme. Ganon yung movie po. Kaya may parang maliit na bahay ng dwarf. Yes. So, ano mga challenges mo sa negosyo na ito? So far, wala naman po, no? Pero pinaka-iniiwasan talaga din namin yung bad feedback sa clients. Last year, nakamit kami ng isang client na medyo weird, no? Talagang ipinagsa-Diyos na lang namin siya. So, nagsimula yung kwento sa pag-i-inquire, syempre, lagi naman ganon, hanggang sa may natipuan siyang design namin. Tapos, yun na po yung gusto niyang bilhin. Nag-down payment na siya and such. Ngayon po, hindi siya taga Maynila kasi. Ang ginagawa namin sa mga non-Manila customers namin, since hindi namin kaya itong i-deliver sa provinces, hanggang Greater Manila lang, ina-ask namin sila kung gusto ba nila ng DIY. So, sila mismo magbe-build. So, sabi niya, it's okay, pupunta ako ng Manila to get the item. Tapos, ayun po, nung ipapadeliver na sa location niya, namahalan siya sa shipping fee. Which is di naman po namin kasalanan. Tapos, ayun, ang akala niya kasi pwedeng imotor. Sabi ko, pwede naman po, it's a client's risk. So, we really recommend yung car para po mas safe siyang matransport. Tapos, ang dami niya pong sinabi and such, hanggang sa sinabi po niya doon na, sige, bahala ka na, ipadala mo yan. Hindi ko naman na makikita yan kasi may cancer ako. Ganun. Like, nabigla din po ako sa ganung klase ng chat. Tapos, nung nakarating na po sa lugar nila dito sa may Caloocan, sabi niya sa akin, pagkakita niya, sinungaling ka, para lang sa pera, ganito ganyan. Dadayain mo ko. Hindi naman ito yung in-order ko. Sabi ko, ma'am, i-customize po ito. Kayo lang po yung may ganyang design. So, hindi po pwedeng may kaparehas kayo or whatsoever, ganyan. Tapos, nagmumura na siya, ang dami niya nang sinabi, masakit. Sabi ko sa kanya, ay naku, wag po tayo magsasalta ng ganyan kasi hindi po yun maganda. Tapos, ang ending po, umamin siya na i-resell niya pala kasi yung mga gawa namin, once na makuha niya sa Manila, papuntang province nila. Kaya ganun yung mga sinasabi niya. Nagulat din ako na maglalabas pala siya ng ganung klase ng card, yung may pangbabanta na, ganyan. So, isa yun sa mga, kasi umabot din yun na parang 3 araw na discussion sa through chat. So, medyo nakaka-stress yung ganung klase ng bagay. Pero, natutunan ko na kapag sa ganung clients, kailangan din talagang down to earth ka. Hindi ka pwedeng sumagot. Mangungupo ka pa rin kahit anong mangyari. And, yan, yung tamang attitude. Opo, yung tamang attitude talaga. Though sometimes abusive talaga yung mga customer. Totoo po. But there's also a saying, customer is always right. Pero grabe yun kung parang hindi naman yung buong pagkatao niya yung binili, yung serbisyo lang. So, yung sa mga customer, but, considerate. May mga attitude talaga. There are people with those kind of attitude. May mga manloloko eh. Correct. Scammers. Di ba? So, anyway. So far, wala naman. Kung nasa negosyo ka, you have to understand all these things. Hindi po pwedeng mapipikon ka kagad because you'll be meeting a lot of these kind of people. Di ba? Pero dapat, kung magre-resell siya, dinirect ka na niya na i-resell ko kasi. Ayun, opo. Nakita niya kasi nag-grow na yung mga plants. So, sabi niya, hindi na siya kamukha nung una. So, di niya na daw bibenta yun ng kasing ganda nung dati. Which is okay pa rin naman. Lumago lang yung ibang halaman sa likod. So, ayaw niya daw ng ganon. Ayun. Utusan mo na lang yung halaman. Huwag na kayong, Kaya nalaki. Huwag na kayong lumaki. Ganyan ka lang. Diba? Para nang sa ganon na hindi magre-reklamo yung mga customer.
Pero yun na po yung talagang bumagabag sa'yo. So far, yun pa lang naman. Oo. Sana pong gando na lang. Yes. The rest, lahat good feedbacks, Yes, positive. At natutuwa at bumabalik-balik. May Correct. mga ganon. Opo, siguro po yung one of the most fulfilling project na nagawa namin is yung isang babae na she found out na meron siyang breast cancer. At imbis na ibalita niya sa family niya first hand, sa amin niya yung unang sinabi. So she was really depressed to knew the result. And then she tasked us na mag-create ng terrarium na puro pink yung halaman na nasa loob since yung pink ribbon symbolizes breast cancer awareness. So pinadala namin sa kanya, sobrang tuwang-tuwa siya. May babae pang figurine sa loob na color pink din ng dress. So way back 3 years ago, nag-chat siya ulit. Sabi niya, I'm cancer-free na. Grabe, we do not expect na we could help people no na hindi dami kilala. At babalikan ka Correct, to to have that feedback. Ang sabi nga ng mga cancer doctors, pag negative ka, negative in everything, lalala yung cancer mo. Opo. Pero kung positive thinker ka, there's a possibility that you will heal yourself. Yes. Yung kinagandahan kasi ng terrarium niya, nung lumago yung mga pink na halaman doon, naganap siya ng mga bote ng peanut butter, ganyan, mayonnaise, ganyan. Yun. Pinapagate niya dun, sir. Lumago ng lumago, dumami ng dumami. So, nasurround siya ng ganong klaseng environment and yung positivity nga. Happy siya. Yun, naging happy siya. May effect talaga yung pag-aalaga. Nature heals, sabi nga talaga nila. So, marami pang positive feedbacks na talagang, wow, nakaka-amaze. Ngayon po, invite niyo po sila na, syempre, umorder din, magpa-customize. Yung Tatak Pinoy. Yes, nakaka-heal. Ngayon po, we do terrarium workshops, which is also a very nice and relaxing session. Kasama, you can also be with your family, your mga anak. Anak po ninyo, pwede din, para maaga ma-introduce sila sa good side ng nature. Ayan. You can also task us to customize your terrariums kung ano pong gusto ninyo, kung anong trip ninyong glass. Depende po sa inyo kasi gagawin po namin yan hanggang sa kaya namin. Kasi dati may nagawa din kami about naman sa kung saan nag-propose yung jowa. Medyo challenging yun kasi we have to recreate the spot sa dagat kung saan sila nagkakilala. Something like that. And we did it well naman. Wow. So, ayun. Kung gusto nyo rin po mag-inquire sa amin tungkol sa mga souvenirs, sa kasal, sa birthdays, ayan, we can give you big discounts for that. Yung workshop po saan to ginaganap? Ay, ginaganap po ito sa may Parañaque po, sa location po namin. Sa may San Antonio po. Ayan, sa The Atherton, Parañaque. Or you can just go to our Facebook page or Instagram para makakuha po ng details about our workshops. May bayad, syempre. Yes po. Yung last workshop namin last Saturday, sa Pampanga naman po kami nakipag-collaborate. Ayan, shout out po sa TB's Farm. Ayan, kila Sir Miguel and Miss Ina. Ayan, napakabait po nila. They are starting the very first sustainable farm there sa Pampanga. So they invited us kasi kakabukas lang ng farm nila. So they want us to start that kind of advocacy din sa lugar nila. So the place is nice, sobrang relaxing, and ang maganda doon, ang first clients namin doon ay mga bata. So yun. Involved na rin talaga dapat ang mga bata. Correct. Hindi naman siya mahirap, no? Talagang step by step, Yeah, step by step, tsaka masaya. Darating po sa point na hindi na po sila nag-uusap-usap kasi competitive na sila sa pagde-design. Lalabas din po talaga yung creativity, tsaka yung competition. Oo. Ayan. Wala pa naman yung mga comments. Tuloy-tuloy ba tayo? Wala pa ba yung comments? Palagay ko nandyan na. Terramos po, no? Terramos, yes. Terramos. Ayan, ang mga comments. Sige. Mamaya na daw sabi. Yung serbisyo natin, hindi pa siya available sa mga provinces, di ba? Opo, ang abot pa lang namin talaga is yung Greater Manila kapag sa customized terrariums. Kapag ipapadeliver via Lalamove Services or Grab. Ngayon po kapag mga malalayo na, DIY talaga po yung nabibigay namin. Yung napapadala namin sa Ang tanong, siyempre marami tayong viewers and listeners. Magtatanong yan kung hindi maalagaan, how long will it last? Siyempre, kailangan alagaan mo yan
to last long. Alam niyo po ba na ang longest terrarium ever lived is 56 years old? So, meron po tayong theory na it could actually outlast us. Kasi po may sarili, para siyang mini Earth, no? Kung sa Earth umuulan, yung water cycle po ba? Yes. Diyan din po may water cycle. So, the cycle, yung water niya, nire-recycle lang. Paulit-ulit lang. Oo, So, mabubuhay talaga yung halaman. sabi mo nga pati yung nutrients, di ba? Correct. Nire-recycle. Mag-cycle lang din. So, yun po yung kagandahan niya. In our 6 years sa business, we're proud to say na hanggang ngayon, meron pa din talagang mga clients namin na buhay yung terrarium sila at nanganak na nanganak. Ayun. So, dumami sa bahay nila. Ayun. Ayan. So, ayun po ba kailangan ng konting dilig? Hindi naman. We recommend po na every after 5 days mag-spray. And we spray. recommend din na gumamit po ng rainwater. Kasi mas natural and mas nutritious siya. Ayun. Dapat mahalagang malaman. Kaya ang dami namin imbak na rainwater. Rainwater kasi filtered na yon. Correct, opo. Hindi kagaya ng tap water, meron ka Chlorine, opo, kaya patayin And mo. acidic yun. Correct. It will kill the moss. Ayun. So rainwater or gusto mo naman ng class, mineral Distilled. yung distilled water. Ayan. Ayan. Pero mas okay na yung rainwater. Mag-imbak-imbak Opo, na lang. bilibre lang. Okay, tawagin na natin si Andres. Andres Bonifacio. There I am and found you there. Good morning, Komput and Miss Joanna from Arsenio, Susbilia. Oy, Kuya Senyo, magpagaling ka, ha? Nakinagat ng aso. Ang laki! Ang laki! Grabe, sana kinagat mo rin! JBM Tia, Mary Jane Albia, Erlinda Bachelor, Pia Argus Burgos, Dalia Pasego, Ana Serrano, Aya Salazar, Krisha Denise, Camille Restum, Mona Ortiz, Rona Canon Muyog, Luan Chari Macabani, Raymond Pangapalmea, bumabati na naman na imbag gabigat ka Pro Pinoy. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Pro Pinoy. Erlinda Bachelor, good morning ka Pro Pinoy. Julio Luna, good morning DCME 1530 at sa buong Pro Pinoy kasama si Kong Butch Pichay at Ma'am Joanna Luna at sa buong Radyo 1, Shira Lesias. Good morning, watching from Cavite. Hazel Sarto, good morning, Pro Pinoy. Bakit ang blooming ni Binibining Joanna Luna? Pasagutin natin. Bakit daw? Wala. Dahil sa tera. Dahil sa Terramos. Ayan. Okay. Tinuruan kita kung paano umiwas. Okay. May galing na manager mo. Ani Lamigo, yung mata talaga papikit-pikit pa. Sir Andres Bonifacio. Wrestling Benavides, ang ganda naman, ang galing na sabroso. Nakaka-proud talaga maging Pinoy. Makikilala na ang tsokolating gawang Pilipino. Mabuhay ka, Pro Pinoy. Noel Zain, sa Pro Pinoy, marami ka talaga matututunan pagdating sa pagnenegosyo. Big De Leon Lima, napakaganda talaga ni Joanna. Ayan. Walang kukontra. Walang kukontra sa inyo. Thank you, bro. Mary Jane Albia. Ay, thank you. Mary Jane Albia. Iba talaga ang Pro Pinoy. Ang galing. Nakakatindig balahibo. Ang layo na nang nararating. Maraming salamat, Pro Pinoy, sa patuloy na pagbabalita ng mga ganito. Ito isa sa Broso, sa Dubai. Loremy Bagona. Good morning. Watching from Legazpi, Albay. Pwede bang magpagawa ng Bulkang Mayon? Wow, magandang idea, pero malayo. Sige po, i-shape natin yung perfect cone na yan. Oh. Ayan. Okay. Pwede. Pero albay. Okay lang, albay. Dadayuhin natin. Tayuhin natin. Doon na lang gagawin. Kimberly Balyado, always watching Pro Pinoy kasama ang mga anak ko. Hello po, Kong Butch and very pretty Miss Joanna. Ang blooming ni Joanna Luna. Diba? Ang ganda. O, diba? Dahil sa Terramos. Walang sikreto yon. Dahil sa Terramos nga daw. Hasmin Ababan, good morning. Watching from Dinagat Island, Surigao del Norte. Pwede po bang beach yung ipagawa? Malapit po kami sa dagat. Pwede po rin ba yun?
Pwede po kasi makikipag-collaborate kami sa gumagawa ng clay kanina. Yes. So pwede niya kaming gawan It's ng clay ideas. ng beach or ng parang dagat, which is color blue, something, or may mga shells, ganon. So we will incorporate that sa terrarium para mas mukha siyang dagat. Ang ganda, ang ganda. Ang galing! Bilis Pwede naman. na kayong magpagawa ng Boracay Beach! Asin Romanet! Sali na sa ulan mo! Ang kapital ko, manood na! Ryan Lugto! Magandang oy, sir! Propinay Idol, Ryan Lugto! Magandang araw po, Kong Butch, Ma'am Joanna, and to the singer, composer San Andres, Betty Burgos, good morning, watching from Corong, Palawan. Ang gaganda naman ng product niya. Galing talaga ng Propinoy. Paano makabili niyan? Pwede po ba yung hindi pa buo? Ako na ang gagawa dito at magkano po? DIY at tinutukoy niya dito. Sagutin mo. Yes po, nagbebenta po kami ng mga DIY terrariums. Depende po yun sa sizes na gusto ninyo. So, pwede po kayo mag-PM sa Facebook page namin at papadala po namin siya sa inyo with complete materials and guide na po. Okay, ayan, narinig mo na ha. Gio Balyado. Alam mo na ang gagawin. Randy Pulhencio, magaling yan, Terramos. Subok na yan. Yan ang ginagamit namin sa mga gecko namin. Nasa Propinoy ka na pala. Ang galing. Alden Haban, good yan, Terramos sa service. Magaganda talaga ang kanilang mga gawa. Ayan, okay. Back to si Dudu, Kong Butch and Miss Joanna. Hindi, may nagtatampo pa. Hindi mo raw siya binati. Si Sinbol. Ayun po, Kimberly Balyado po, kanina po. Siya ay nagsabing blooming daw si Joanna. Ay, thank you, Machine. Ano pong masasabi niyo? Ang dami palang tumangkilig at Dami mo palang nagko-comment. fans eh. Well, first time ko pong makakita ng live din na alam mo yun, nagko-comment sa atin. Nakakataba ng puso. Syempre po, like hindi ko in-expect kasi kanina nagmamadali lang ako sa traffic, no? Ngayon nandito na po ako, naitawid ko na po ang aking interview and I have read this nice comments. So, yun. Yes. So, thank you so much po. And syempre, salamat din po kay Kong Butch and kay Miss Joanna Thank you for po. this opportunity. Maraming salamat po sa inyo. Batiin mo na yung mga kailangan mong batiin. Like for example, ilan ba yung trabahante mo? Ilan bang kasama mo dyan? Ako pa lang po. Sige, dyan batiin mo yung mga magulang mo, mahal mo sa buhay. Ayun, binabati ko po unang-una yung parents ko, sa mama at papa ko, sa mga ate ko, sa kuya ko, at sa partner ko. Also, gusto ko pong i-shout out si Junalyn at si Rainier. Sila po yung mga classmates ko nung college na kung saan kasama ko sa Divisoria maghanap ng mga halaman at bote. Wow. Nung nagsisimula pa lang po ako. And sa aking ever-supporting na friend na si Denise at sa lahat po ng sumusuporta sa Terramos, maraming salamat po. Kasama ko po kayo sa lahat ng tagumpay. Sa mga co-teachers na naghahanap, nasa na kaya si ngayon, si Roel? Ayun po, nag-resign na po ako last July para po i-pursue itong aking passion kasi we have a good advocacy din towards mental health and also yung environmental awareness. So, it's your sign na din. Joke lang. Nagyaya. Ayun po. So, At saka, pag-alis na rito, bagong Roel yan. Yes. Opo, yes po. Makakapagsimula na ng yung TikTok. bashing, Wala na magiging yan. challenge. Na yan. Ito lang pala inantay kong sign. Yeah. Salamat po. So, positive thinking. Yes. Pag hindi ka binabash, hindi ka matamis na mangga. Binabash ka, matamis ka. Hinog ka na. Salamat Dapat po. makagat ka na. No. Kagaya ni Joanna. Ay! Mali yun! Eto na kung para naman ibigay ang pwedeng manalo sa ating hulaan mo ang kapital ko. Nagbabalik, Andres Bonifacio Jr. 400 pesos ang pwedeng madagdag sa inyo ng digital wallet. Kaya naman, from more than 800 viewers this Tuesday morning, ang ating lucky caller magagaling sa General Trias Cavite, Michelle Salazar. Hi, Michelle! Ay, hello po. Ayan, Michelle, okay! Sa tingin mo, hulaan mo na kung magkano ang naging kapital ni Sir Roel sa pagsisimula ng Terramos! Ano po? 3,000 po. 3,000 pesos! Makakuha kaya niya ang 400 pesos! Miss Joanna, itanong mo na! Ayan, Sir Roel, magkano ang naging kapital? Tama po. 3,000. Tumumpak! Tumatawin na ka mamumula! Okay, at nabayaran mo lang, Michelle, mamaya tatawagan ka ng ating
Attorney Love Arietza para sa iyong panalo. Back to Studio 2, Kombucha Miss Joanna. Alam ko na eh. Congratulations, Michelle! Oy, Ang galing mo naman. Galing mo naman, Michelle. Sana hinulaan mo yun pag umabot ng 10,000. Kaibigan niyo po ba si Michelle? Hindi po eh. Ayan, so ano pong una nating pinagkagastusan, yung 3,000 pesos? Ano po, sa ano talaga, sa bote, at saka sa lupa. Tapos sa mga halaman din po. Yung mga trial and error po sa paghanap ng lupa, hindi naman naging mahirap. Yun po, mahirap po talaga. Kasi tinetest din namin noon no, kung acidic ba yung lupa. Yung pH, Correct, yung pH, opo. So, ayun. Dati naman po, since teacher ako ng CEU noon, tapos may science lab kami, doon ko na po yung tinetest. Libre lang. Wow! O sundot-sundot po, patago-tago. Palibre. Opo, makalibre lang. Mura lang naman yung pH meter. I think you can buy it for 500, 600. May ganun po sa lab. Available. Oh, eto naman, sir, para naman sa mga gusto ring magsimula ng negosyo, ano yung pwede nating payong maibigay sa kanila? Siguro ang pinakamagandang payo lang na mabibigay ko sa inyo pag nag-start kayo ng negosyo is yung good attitude talaga. At saka, never ka talagang magasalita against your customer. Lagi mo silang ipagpapasa Diyos kahit gaano pa kasama yung binibitawan nilang salita. Kasi we always have to believe in good karma. As you give them good karma, babalik din talaga sa yan. So, kahit ano pa yung sinasabi nila, smile lang, tapos tingin ka lagi sa langit kasi someone is watching you. Ayun lang. Ayun. Pagpasa Diyos. Napakagandang advice yan. Ayan, maraming salamat, Sir Roel. Salamat din po. Salamat. Thank you very much, Salamat din Roel. po. And, Salamat din po. napakaganda nitong produkto natin ngayon. And I hope na lalago at dadami yung mga Thank you. mga collectors. Actually, it's a collector's item. Hobby. Yes, na may nature healing. Imagine mo, pag uwi mo ng bahay, yung iba, yung aso yung kinakausap. Yes. Sila, ito ang kinakausap. Yung mga moss. Yes. Diba? Oh, kasi nakakapagbigay nga ng kapayapaan at kagalingan. Tsaka, when your room is something green, napakasarap ng feeling. Diba? Yes. Ayun, maraming salamat po ulit. Ang Facebook page ay Teramos po. Teramos. Ayan. Ganda nga, Thank you po. Ganda, di ba? Naway nakapaghatid kaalaman at inspirasyon sa ang kwentong hatid ng Teramos ni Roel Buyoro sa inyo para simulan ang sariling pagnenegosyo. Bukas, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating Pasiklab Stories of Nego Success dahil ang sumisikat na Caro Chips King ang ating makakasama. Ako pong muli si Joanna Lunang, yung kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Tuesday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Boots Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kapupulutan, mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at techniques sa pagnenegosyo. Lagi ninyo kaming samahan Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro Pinoy!